I want you to you make sure that no pictures blurry. All right. So just pay attention to it. If it gets blurry, let me know. We can adjust it. Okay? Kasi papakita ko sa kanila ang pagtetest ng battery. Okay? Just you got sharper eyes, of course. All right? Nagro-roll na? Is it rolling? Okay. How many minutes in? 27. All right. Here we go. Okay. Again, impromptu. Another Lakay impromptu. I don't do planning. It's nandito sa utak ko. Kaya most of my videos are crappy. They see my head. No, don't adjust it. Just they see No, just like the bottom half. the bottom half. Right there. Is that good? Okay. Well, Do you want to show you? no. Okay, tama na yung adjust niya, anak. But is it decent? Nakikita nila ako? Yeah. Okay, good. Alright, ang gagawin natin ngayon ay itetest natin ng baterya ng ating sasakyan. Nalamig na mga kaibigan ko. Kaibigan, welcome back. Ayaw mo magplano eh. At yung audio ko anak, is it good? Tumataas, baba? Okay. I'm using my my microphone dito sa aking neck band dito. Kaya look, itong last time kong video, pinakita ko sa inyo kung paano gamitin ang bagong bili ko dito na itong battery analyzer. Now, here we go. Nakita nyo to kung paano ko gawin. The battery analyzer. Kita anak? Down. Okay, battery analyzer. Very simple, plug and play. Tapos i-guide kayo nito at user-friendly. This is $200 Canadian. At sa karamihan sa atin, lalo dito sa channel ko, I'm sure na hindi practical sa iba yon kasi marami siyang function kung bakit siya mahal at bukod sa kilalang pangalan ay natetest niya ang battery, yung behavior or yung performance ng inyong alternator. Importante yun, yung nagbibigay voltage sa inyong battery. Isa pa yung state of health at state of charge ng battery. Yung importante din yun. Basta natin chinek, nag-fail itong baterya ng father-in-law ko dito sa Honda niya. Accord 96, Accord. Beautiful car. Tough car. Just like Filipinos, very tough. Di ba anak? So yes! At yun nga, ito hindi natin may nabibili nito na mas mura, $50, maybe less, sa Canadian Tire, sa Princess Auto, kung nasa US kayo, sa Harbor Freight, Advance Auto. Kung magsasaliksik lang kayo, makakita kayo, under $50 makakita kayo ng disente. At Canadian dollars ang sinasabi ko. Kaya hindi nyo kailangan bumili ng $200, alright? Check the internet. Nag-aaway na naman yung mga yung ingay nyo narinig nyo, nag-aaway yung mga squirrel. Ngayon, isara na natin to dahil hindi natin to kailangan. Sorry, Caprice. Right there. Okay. Ito ang gagawin natin. Sa tulong ni Bunsunita, i-start niya yung kotse. At simple lang ito. Simple lang. She's gonna start it. Ilalagay ko ang LED. Wala akong alligator clip, but I'll find a way na mag-stick siya dito sa terminal, battery terminal. Tapos ipapakita ko to sa harapan ninyo. Yung unang flash nito, multimeter, nga pala to, multimeter, voltmeter, you can get this Canadian dollar for under $30, Walmart, or sa paborito nyong online stores. I encourage you na supportahan yung mga store ninyo locally para naman mapaunlad yung lugar ninyo. Businesses, we need those businesses na mag-thrive at maging successful. Alright? Kung talagang walang-wala, then online is good. Ilang minuto na anak? 5:51. 5:51, we're good. We'll make it under 10 minutes. At subukan natin to dahil ito, advice ko sa inyo, very affordable, $30 or less, makakuha na kayo nito. This is cheap. $30 ang nakuha ko ito noong years ago, maybe 2016. At nag-umpisa akong mag-post sa Instagram back then. At let's go. Naglawig na naman ang tatay. Punta ka sa kotse, start mo. When I say start, you start. Okay? Pag ready na ako. Okay?
Sandali lang ha. Popos ko muna to. Actually, hindi na. Standby. Nakikinig yung ingay squirrel, nag-aaway sila. Ito na yung panahon na aktibo sila at kanya-kanya ng teritoryo. Again, ilalagay natin ito sa pag-green ng bolts. Magkakaproblema ako dito. I need an alligator clip, alam ko. Right now, it's 12.7. It's fully charged. 12.6. 12.6 and up. Consider fully charged yung battery ninyo. And let's see. Make sure hindi ako hindi nagbo-blur. Kaya ito yung distance yung gagawin ko. Alright. Ilalak ko yung camera. Alright. Tapos, ilalagay ko siya. Makikita niyo yung reading nito. Ilalagay ko siya sa 12 volt reading. 12 volt. Yan, there you go. Unang flash nito, yun ang malalaman niyo kung gaano kalakas ang battery niyo pagdating sa winter. Kailangan hindi siya bababa ng 10 volts. Okay? Here we go. Oopsie. Kinda tricky kasi wala akong... Alright. Okay, anak. 12.7, fully charged. Alright, turn her over. Okay, you can turn it off. Hindi ko alam kung anong voltahe niya kasi arm's length, isang yarda. Almost isang yarda yung layo nitong camera sa akin. I should have put it closer, di ba? Pero kung titingnan natin mamaya at i-edit ko to, titingnan ko kung anong numero ang una nag-flash dito. I hope I got it right. Otherwise, gagawin ko ulit ito. And I hate redoing things, refilming. Kaya kung ano yon, we'll see. Kailangan 10 siya. Pero nung tinas natin to nung nakaraan, sabi replace battery nung ating BT, ng ating Foxwell BT analyzer, di ba? Kaya dito mo nyo makukumpirma to. I suspect it's under 10. It's under 10 volts. Bumagsak siya ng unang start ni Bunsonita ng sakyan. Kailangan hindi siya bababa ng 10. Alright? Hindi siya bababa ng 10. Dahil kapag bumaba siya ng 10, 9, 8, mataas ang porsyento na hindi mag-start ang sakyan niyo, lalo na pag dip ng minus 20, minus 30, minus 40, that's it. Hindi mag-start. Pag nag-dip siya ng mas mababa pa ron na numero, then kailangan niya basura na talaga yung kotse. Basura na yung na battery. Kailangan niya ng panibago. Alright, let's go. Let's tingnan natin. Okay, anak. 12.7 fully charged. Alright, turn her over. Okay, so nakita ninyo, balik tayo dito. So nakita ninyo na dito sa voltmeter, makikita ninyo na under 10 volts ang yung nag-flash siya. Hindi maganda 'yon dahil pagdating ng minus 20, almost minus 20 degrees Celsius, 0 degrees maring pumalo pa siya, pero you're risking it kasi mahihina na siya. Yung cold cranking amps niya ay mababa na. Dahil hindi ko masisisi dahil ang battery na to ay ilang taon na. Siguro mahigit, siguro 6 years na siya. Maring matagal pa. Ang average kasi namin, ang average sabihin niya 3 to 5 years. Pero yung somehow yung aming mga sakyan, maliban lang sa isa, yung AGM ni Impala, ay 4 years lang yata yun. Almost 4 years. Kaya I'm very disappointed. Pero balik tayo dito sa battery ng AGM. Kaya pag-usapan din natin yun. Pero balik tayo dito. Sulit na siya. Kailangan pag unang crank ninyo, initial na crank ninyo ng sakyan at kailangan pumalo siya ng
10 and up, 11 excellent, di ba? Dahil sabi ko sa inyo, malaki ang kinukuha niyang baterya ng voltahe ng malaking kinukuha ng kotse na voltahe dyan sa baterya ninyo. Kaya kailangan nasa tip-top shape siya. At natetest lagi sila pagdating ng winter kung saan napakalamig dito sa Canada. Kaya doon kayo nagtataka siguro sa iba na, hey, yeah, tama yung lakay. Na nag-start ako ng kotse, summer walang problema. Oh, walang problema, start. Pero nung lumamig na, nahihirapan na siya. Or some case, lumamig na, hindi na siya ayun ang mga dahilan. Dahil wala na siyang lakas. At kailangan ng palitan. Kaya, yun ang i-slow down ko nga ito para makita ninyo. Yun lang ang buong video na to. At yun ang mabisang paraan ng pagtitest ninyo. Kaya ninyong gawin yan. Make sure na meron kayong safety glasses at use common sense, di ba? Safety first, tapos i-familiarize yung sarili ninyo. At ito nga, make sure na meron kayo nito. Napakamura lang nito. I'm sure you can afford it. Malaking bagay ito. Malaking tulong ito sa inyo. Kahit hindi kayo electrician na katulad ko, hindi ako electrician, pero malaking bagay ito. Napapag-aralan nito. Hindi nyo kailangan malaman bawat feature nito at uses. Pero yung pinakita ko sa inyo, mahalaga na yun, importante na yun, na magbibigay sa inyo ng tulong at ng knowledge na magagamit ninyo halos every time na maring madalas dahil nandito tayo sa bansang malamig kung saan laging natetest ang kakayahan ng ating sasakyan. Marami pa akong bibigay sa inyo mga ideas, tips dahil hindi ito hango sa internet, ito'y hango sa buhay ko. Ito'y routine ko sa buhay na ginagawa ko ng maraming beses akong pumalya, maraming beses akong nagkaroon ng dunong at and I'm sure may mga other ways na mas madali o mas mabilis sa aking pamamaraan. Maaari. Pero ang resulta ay ganun din, tama. Kaya at pareho rin makukamit yung resulta. Kaya ito gan, encourage ko sa inyo yun. Yung nakikinig nyo nga palang ingay, ito yung away ng squirrels. Marami dito dahil marami kaming sa GTA, dito sa Greater Toronto area, even sa Toronto mismo, napakaraming mga wild animals dito. Skunk, raccoons, possum, squirrels, red squirrels, chipmunks, at kung ano-ano pa, napakarami. At protektado sila nga pala, hindi nyo pwedeng patayin, hindi nyo pwedeng hulihin, kailangan lisensyado kayo. At the way na ilabas ninyo yun ilayin ninyo sa neighborhood, kailangan lisensyado kayo at may rules pa rin yun. Pag-usapan natin lahat ng mga ito. Pero sa ngayon, tapos na ako dito. At ito sana yung gagawin kong isang segmento. Gagawin ko sana ito, pero sa susunod na, abangan nyo rin ito. Okay? May paggagamitan tayo ito, ipapakita ko sa inyo at makatulong rin sa inyo. Okay? Kaibigan, yung aking tuhod. Sana'y lagi kayong ligtas, sana'y lagi kayong inspirado, at sana'y maging handa kayo ngayong darating na winter. Ano man ang transportasyon ninyo, pampubliko man o sarili ninyong sasakyan, ay sana'y maghandaan nyo itong darating na taglamig. At kasama ninyo ako dito sa online, kung ano may tutulong ko, just ask, lalo na winter ang paborito kong season. Kaya marami pa akong ibabahagi sa inyo. Pero hanggang ngayon, magpapaalam muna ako, kaibigan. Hanggang sa muli, padayon. You know what? Just go. Just go. Just go. I'm not even gonna chase you.
Kanina pa kasi. Kanina pa kasi. Nasa bubong pa rin. Nasa bubong pa rin.